po ang lahat. Sama-sama tutunguin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y maggalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, ang mga sa kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-samang tutungugin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon, mahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-36 na anibersaryo ng dedikasyon sa pagtatalaga ng altar ng simbahan ng Quiapo ng San Juan Bautista noong 28 ng Setyembre 1987. Ito ay pinangunahan ng dating Arsobispo ng Maynila na namayapang Jaime Cadenalsin at ang dating Kura Paroko na si Monsignor Jose Abrion. Naway sa pagdiriwang natin ito, ipakita natin ang ating panampalataya sa pamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patuloyin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang mataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkatalaga ng bahay dalanginan ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumasaamin nawa ang lubos na kaligtasan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na yun, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos,
batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagpapatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko ay purpita kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga,
na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon ay atin pong ginogunita ang ika-36 na pagtatalaga sa simbahan ng Quiapo. Noong panahon pa ni Cardinal Sin at ang dating parish priest na si Monsignor Abriol. Ano ba ang kahulugan nito sa ating buhay? Una, napahayag sa ating mga pagbasa ang mga kahulugan nito. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, verso 1 sumusunod, na nagmula sa templo ang tinatawag na talinghaga ng tubig, na siyang nagpapabanal at nagbibigay buhay. Na ang tubig na ito na nagmula sa templo ay maging simbolo sa mga binyag na kung saan tatanggap ng panibagong buhay at ang mga bunga nito ay magkaroon ng kagalingan sa pang-espiritual na kagalingan. Kaya po sa ating Salmo 45, atin pong dinadakila ang Diyos sapagkat ang kanyang batis ay batis ng nagliligtas. Pero itong batis ng ligtas nagmula sa templo ng Diyos, ang mas mahalaga po nating tingnan na tayong lahat na mga buhay na membro ng simbahan ay mga buhay na mga bato na bahagi at nagkukumpuni na maging isang mistikong katawan ng ating Panginoong Hesus, na kung saan tayo'y magiging buhay na templo ng Diyos. At ang bawat isa sa atin ay bahagi ng espiritual na gusali nito. Kaya sinasabi nga sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, versikulo 9, na parusahan ng Diyos ang magsisira sa mga membro na kung saan nagkukumpuni ng mistikong katawan ng Panginoon o na kanyang simbahan. Kaya hindi lang na itong ating bahay dalanginan at kung paano ito nagkaroon ng dedikasyon at pagtatalaga ang mahalaga, ang kahalagahan nito ay atin pong tinitingnan na at kinikilala na nariyan ang Diyos. At siya yung nagbubuklod sa ating lahat upang tayo'y maging katawan na mistiko, tayo'y maging simbahan na at tayo'y maging buhay na templo ng Diyos na kung saan nagnanahan ang Espiritu ng Diyos. Tingnan po natin na ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 4, verso 19 hanggang 24, ang Diyos ay hindi mapigil sa isang gusali o kaya sa isang lugar. Kaya ang mga Samaritana o ang mga Samaritano sa probinsya ng Samaria ay naniniwala na doon sa isang bundok, doon sila pupunta upang magsamba. Ang mga Hudyo naman, sabi nila, may itinayo si Haring Solomon na templo sa Jerusalem at yun ang banal na puok at doon magsamba kay Panginoong Diyos na si Yahweh. Ngayon nagtatanong itong Samaritana na mula sa probinsya ng Samaria sa ating Panginoon, kung alin ba ang totoo? Ang sinasabi ng ating Panginoon na sasamba tayo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Mahalaga po ito sapagkat ang Espiritu ay kahit saan.
sapagkat ang Espiritu ay puro na enerhiya, pure energy. At tayo ay maugnay sa Espiritu kung ito'y iniisip natin na ugnay na tayo sa Espiritu. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay Espiritu, siya ay naroon kahit saan. Na ibig sabihin, kahit saan tayo, naugnay tayo sa Diyos. Pero meron lang mga tinatawag na bahay dalanginan na maging tinatawag nating focal point, isang puok na kung saan tayo pwedeng magkakaisa upang hindi tayo magwatak-watak, bagkus magkakaisa. At sa pangalan ng Diyos, kung tayo nagkakaisa, nariyan siya. Di ba't sinasabi ng ating Panginoon, kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay nariyan ako. At ang ating pagtitipon, gaano man kaliit at karami, ay nagpapahayag ng ating buhay na templo na kung saan ang ating Panginoong Hesus na Nazareno ay siyang ulo, tayo ay bahagi ng katawang mistiko. At lahat tayo ay may kanya-kanyang lugar. Lahat tayo may kanya-kanyang misyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin sa pagbuo ng mistikong gusali na ito o sa templo ng Diyos. Kaya kung wala dito ang iba, mayroong kulang. Kapag wala ka rin, mayroong kulang. Kinakailangan na tayo ay magkakaisa, na nabuklod na sambayanan ng Diyos, na nabuklod na buhay na templo, na nabuo na isang bahay ng Diyos. Oikos Totio, bahay ng Diyos. Ay itong bahay ng Diyos ay una ay pinapahalagahan ng pagnanahan ng pneuma, ang Espiritu. At hindi lang Espiritu na simple, mayroon pang dagdag, aletheia, katotohanan. At hindi katotohanan na simple sapagkat ang aletheia is the principle of truth na kung saan ang ating pagsamba, ang ating pagtitipon ay isang tunay na pagkilos ng isang sambayanan. Kaya nga ang liturhiya ay kinukumpuni ng 2 salitang Grego, laos at saka ergo. Laos, mga tao. Ergo ay gawa. Tayong lahat na narito, nagkakaisa, gumagawa para sa isang banal na pagtitipon na tayong lahat ay manalangin sa Panginoon na isang sambayanang nagtitipon, na tayong lahat ay mabuo sa diwa na nagkakaisang diwa at isang puso na kung saan ating isentro ang lahat ng ating paningin sa Diyos, na maugnay tayo ng malaliman sa Kanya upang ating makikilala na ang tunay na pagnanahan ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin na nabuo, nagkakaisa at nabuklod ng isang banal na sambayanan dahil tayo ay sumasamba sa Diyos sa Kanyang diwa o Espiritu at sa katotohanan. Alamin po natin na makatulong yung mga debosyon, makatulong kung anumang mga teksto na ating binabasa. Pero ang mahalaga, ang diwa, ang pneuma, ang Espiritu, at ang katotohanan na ang Diyos ay totoo, na kung saan siya ay siyang nag-uugnay-ugnay sa atin upang tayo na nagkakaisa sa Kanyang pangalan ay gagawa ng mga paraan na tayo ay maging sambayanan na nagkakaisa sa kaligtasan ng lahat, na nagkakaisa sa pagkaroon ng adikain sa kabutihan ng lahat, na may pagkakaisa upang tayo na nagkakaisa sa pangalan ng Diyos ay magdala ng Kanyang mensahe na tinatawag nating Ebanghelyo, mabuting balita, na ang bawat mensahe ay magpakilala sa Diyos upang siya'y kilanlin na siya ang Diyos na tunay, siya ang Diyos na nagliligtas,
At siya ang Diyos na sentro ng templo na buhay, ang simbahan. Kaya ang pagtatalaga ng simbahan ay ang pagsentro ng ating puso sa Kanya. Ang pagtatalaga ng simbahan ay pagpakilala na bawat isa sa atin ay may misyon na ipahayag at ipakilala ang Diyos ng pag-ibig, at dahil sa dakilang pag-ibig, tayo'y Kanyang iniligtas upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya na nabuklod na sambayanan ng Diyos, ang ating simbahan. Tayo ay simbahan at ang ating sentro ay ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanausunan ng mga yumao, na may 3 araw na buhayin muli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Dagdag mo lang paririto at hukom sa buhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan, ating sabihin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng anak, ang maluwalhating templo na muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, nialay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa kainding muling pagkabuhay. Lang namin ito, mangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tangkapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ginugtan namin ang araw nung iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos ng kabanalan mga angkin. Ngayon mong kami maging alay na lagi mong kinalugdang tanggapin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama ng pasalamatan. kaparento na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ilub mong dito sa gusaling itineo namin ang iyong sambay na lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilahad at laging ginaganap ang pagpahiwatig mong pagkikisa sa lahat. Dito mo ipinakilalang sa amin ka naanahan sapagkat kami yung tinipong sambay ng may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa na ng mga anghel sisiawit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa, nagdadamilangan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama ng banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at manhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingap ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaninapatin kaming lahat na makasal siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose,
kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapipahan araw-araw, iligtas sa kasalanan at yalisilat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
walis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sanlibutan aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sa libo man aking buhay, sa libo ring iaalay, sa libo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalagay. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglay nawa sa iyong banal na sambayanan ang bunga na at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ngayon po ay kapistahan ng ating unang martir, si San Lorenzo Ruiz de Manila. At dahil nagkaroon tayo ng pagtatalaga sa ating simbahan na mas mahalaga, so magdasal na po tayo para sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Tayo pong lahat, Amang mapagmahal, ang anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at ang mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasama namin na sa magitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa panampalataya tulad nila at maging kasangkapan sa pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaisa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ning namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, ngayong pagtatalaga ng Quiapo Church at ngayon sa ating pagpanalangin sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, unang martir na Pilipino. Ngayon po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsikog ka habang iginagawad ang pagbasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga sa tahanang ito sa ngalan niyang dakila sa pagitan ng pagtatalaga sa tahanang ito ay magawad na sa inyo ng pag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Gawin naman niyang kayo'y maging kanyang tahanan sa pamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga naghihiwalay at kay Kristo na pinag-isa ang tanan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan sa puong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayaw kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.